So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at lagay sa playlist. Yan. Love ko kayo mga subscriber ko, mga viewers ko. Kahit tagal ako kumain, binabahagi ko kahit busy ako, binahagi ko yung time ko para walang taong kawawa or left behind sa subscriber natin, 'di ba? Ganun kamahal ang mga subscriber ko. Gagawin ko ang lahat kahit sa pinakadulong gagawin ko, 'di ba? Humahanap tayo ng paraan. Diba? Hindi tayo selfish na sarili lang iniisip ko, bahala na kayo dyan. Hindi tayo ganung tao. Diba? Hindi lang tayo marunong mag-explain o baka offensive sa pinapakinggan nila, nakikinig, baka nasasaktan sila. Ang purpose ko lang dito is hindi kayo ang gusto ko, hindi kayo kawawa habang tumatagal. Diba? Kailangan may mga plano tayo. Kung may anak ka nag-asawa ngayon, kailangan todo na ang trabaho mo. Huwag kang may discourage na dyan ang bata mo. Kailangan mo lang talaga itigil mo yung bisyo mo. Magplano ka na paano mo itigil yan. Magtrabaho at mag-ipon. Mag-save ng money para sa anak mo. Nandun lang ang buhay mo sa anak mo. Mas mabuti na lang na binanata ka pa or single ka pa or assuming ka lang broken hearted ka sa asawa mo o sa crush mo. Nakita kasi niya na papansinin ka lang kasi sa babae pag pogi ka na at maraming pera. Totoo talaga yan. Based sa experience ko. My 35 years of existing in life, nakita ko talaga na kadalasan madali ka makakuha ng babae pag pogi ka na at maraming pera. Maayos ka magsalita at pananamit. Pero hindi lang ganun ang kriteria lang hanapin sa pag-asawa. Kailangan din religious yun. At hindi pala bisyo. Tanong mo sa akin, sino pa bang taong hindi pala bisyo ngayon? Saan-saan? Sa reliyon ang lahat nakikita mo eh. Yun ang tinatawag na gym. Kailangan din may quality ka rin na pagkatao. Kung matitigil mo yung bisyo na yan, saludo ako sa iyo. Kung makaya mo ang bisyo mo, kaya mo lahat ng problema, masolusyonan ang problema sa buhay. Pero kung hindi mo kaya ang bisyo mo, matigil yan at may stop mo yan, o maghanap ng paraan, syempre waste lang ang buhay mo. Kasi nagtatrabaho ka lang para sa bisyo mo. Paano na lang yan masasabayan yung may bisyo ka pa, wala ka pang trabaho, din may anak, asawa ka na, di yung mangyayari sa'yo, mag-a-addict ka na lang, magpupusher ka na lang, magbebenta ka na ng shabu or cocaine. Diba? Magsasabi lang tayo ng totoo, kawawa ka. Nahulayin ka pa sa pulis, papatayin ka pa sa kapwa drug lord doon. Siyempre, bakit ka nagano? Kasi you need the money. Diba? Bakit ka nagdodroga doon o nagnanakaw doon? Dahil sa pera. Bakit kailangan mo ng pera? Kasi may pangangailangan ka or need. Ngayon, bakit may need ka? Kasi nag-asawa ng maaga. Bakit ka nag-asawa ng maaga? Kasi yan ang mahanap mo ang dahilan, reason. Reason number 1, baka mag-escape sa problema sa magulang mo, o matanda ka na, o malungkutin ka, o maraming lista yan o reason. Pagkatapos ngayon is, ang tanong, nakahanda ka ba? Kaya mo ba magtrabaho na magtayo umaga hanggang gabi? Minsan, walang tulugan. Kaya mo ba yan? Yan ang mga nanay, tatay, nagmamature ng mukha. May vitamins ka ba? May pang-lotion ka ba? Tama ba yung mga kinakain mo? May vitamins ka ba? Hindi naman natin ma-judge yan. Importante talaga na isip mo, siguraduhin mo, iuna mo yung sarili mo. Paano tayo maka-rescue, makaligtas sa ibang tao kung mismo hindi tayo makaligtas sa sarili natin? Yun ang nakaligtas na may bahay ka, may pera ka, may kakainin ka. Kung hindi natin magawa ang basic. Para din yun sa Amerika, yun. 2006 pa, 2013 hanggang 2024, ganito na talaga ako mag-isip. Diba? Sigurista tayo. Gusto natin na, hindi naman tayo nag-wait na kailan pa ang perfect time. Gusto natin na bawat decision natin is, manigurado na safe. Diba? Parang pagtatrabaho, kailangan mo maayos yung lugar mo, malinis, tama yung ginawa mo, may mga safety goggles ka, mga PPE, kahit sa trabaho. Kung hindi ka susunod sa instruction sa trabaho, tanggal ka talaga. Meron yung mga evaluation. Ito si empleyado number 1, ito pangalan niya, bagay pa pa ito i-renew or i-endo, itigil na yung trabaho niya, hindi na i-renew yung kontrata. Ganon din sa trabaho, ganon din ang buhay. Kung hindi ka marunong mag-safety sa buhay mo, trabaho na trabaho ka, siyempre, tanggal ka sa trabaho, plus disgrasya ka pa. Diba? Trabaho yan. Napakahirap ang trabaho. Pawis at buhay at dugo ang nakasugal dyan.
Then sisiplihin mo lang mo ba ang pag-asawa? Then ngayon, nag-aaral ka lang pala, naghihingi ka lang sa nanay mo ng baon mo, sa mga project. Yun lang kasi dito nadamay tayo sa sistema. Sistema sa Pilipinas, napakahirap na, sabayan pa sa bisyo mo, sabayan mo pa sa pag-asawa ng maaga, hindi ka pa nag-negosyo or financial management. Siyempre, burden yun sa'yo. Ang burden, mabigat yun para sa'yo. Para kang binigyan ng 25 sako na simento, bigat yan. Then, namali namang isang decision mo, 50 kilos, 75 kilos, habang nagkakamali ka sa every decision mo, pabigat ng pabigat ang bubuhatin mo na responsibility. O ngayon, papalit mo ba ang kinabukasan mo, ang buhay mo sa konti saglit na kasaligayahan? Then, hindi mo ba siseryosin yung pag-aaral? Kailangan mag-aaral, magpo-push up yan. Seryoso. Magising ng maaga. Ganoon din sa trabaho at school. Kasi sa school kasi, churi-churi lang yan. Mga presentation na yan, salita-salita. Doon sa trabaho, yung hindi lang mental doon, physically pa talaga. Para kang teacher, army. May alam ka pa na parang teacher at military ka pa na matapang physically. At ano ka, parang janitor na nasa Jollibee nagmamadali lumakad. Perfectionist. Ang sahod mo, ganun lang sahod mo, 400 to 600. 400 sa probinsya at 600 sa Manila. Then pagkatapos yung renta mo, pagkain mo, pupunta tayo sa reality. Plus pang bisyo mo, 100 to 200. O, sigarilyo pa lang yan, alak mo, chicks pa, droga pa. So, short na ang pera mo, pagkatapos pa, kakainin mo, tuyo-tuyo lang pero may pangsabu ako. O ang ibang tao dyan, hindi ako nagdodroga, yung ibang tao. O imagine mo, paano mo, parang yung doctor say, paano mo i-sustain yung buhay mo na mag-asawa ka? O di magbebenta ka ng droga doon, maging pusher na lang ang iba. O gusto mo bang isusugal mo na lang ang buhay mo? Bakit ganun ang nangyari sa kanila? Kasi wala silang alam, wala silang imagination. Or hindi sila spiritual. Ang spiritual means connection kang God Yahweh at sa paligid mo. Aware ka ba? Alam mo yung paligid mo, gaano karami yung bahay, ang pintuan. Dapat alam mo ang bakit pinuntahan mo na lugar. Parang ROTC yan. Kung hindi ka alert, kung hindi ka systematic at organized sa buhay mo, kalat-kalat ang gamit mo, saan-saan mo nilalagay, hindi ka makapag-isip anong dapat iisipin kasi wala kang nutrients na kukuha mo sa kinakain mo. Tuyo lang. Corn beef, beef loaf, itlog. Ano bang nutrition yan? At saka white rice. Then, kasi wala tayong ka-afford. O, di ba? Yun ang nangyari sa inflation. Ngayon, alam mo na, mahal na pa naman ang magbisyo pala. Alam mo na, mahal ang mga requirements. Nag-asawa ka pa na wala ka pang capability. Hindi mo kaya. O, sinong sinasaktan mo? Di maghiwalay din kayo. Sayang lang yung sayang lang yung ginastos mo. Maghiwalay din pala din kayo. Di tama ang foundation. Sayang lang din ang pinili mo babae. Kahit gaano pa karaming pera yan. Tanti talaga is kaalaman at saka family oriented. Yung hindi sapat yung may pera lang. Kailangan talaga na malapit sa magulang, may respeto sa magulang, may pera at may kaalaman. Paano mag-handle ng family? Ngayon, ang ginagawa lang nila, motivation lang yun. Maganda yung mag-asawa ka, parang bang nag-aaral ka, parang masaya. Alam mo na, ang temptation doon. Mag-scandal talaga yan kasi pag hindi mo galawin ng babae, hindi ka daw niya love. Doon na mag-aaway yan sa mga mentality nyo, yung tawag ito, mga belief ba, mga paniniwala nyo. Ayaw mo siyang galawin kasi nirespeto mo siya. Itong babae, feeling niya, hindi na daw siya love kasi hindi mo daw siya ginalaw. Yun ang nagkukontra. Ngayon, galawin mo na siya, napilitan ka na lang kasi baka mawala yan. Pagkatapos, ibiblame ka na niya kasi wala ng pera, ganito, kulang trabaho mo. Kahit patayin mong trabaho, kulang talaga ang sahod mo ibigay sa kanya. Siyempre, ginawa mong lalaki na ATM. O siyempre, kung mag-asawa na lang, maganda na lang, may pera ka na lang talaga. Oo. Kung hindi man, mag-asawa na maaga o maghintay. Gagawin natin yan. Ganun ang gagawin natin. May option. Hindi talaga racing yan. Habang ang gastos yan, tuloy-tuloy yan. Saan tayo maghahanap ng trabaho na tuloy-tuloy? Yun lang. Tuloy ang iba. Tuloy na wala ang buhay. Binaril dun sa pulis.
Oh, binaril sa kapwa drug lord doon, mga pusher. Yun lang din na sinugal ang buhay nila, sinayang lang ang buhay nila. 'Di ba? Sa may kanta, pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na gamot, droga. Yun talaga, bawal yan. Bawal yan kasi masama yan. Ang pag ginawa dyan, mga muriatic, chlorine, gasolina, nahalo-halo na yung matapang yan ngayon dahil sa stress daw sila, wala daw pera. Ikaw mismo ang kawawa. Yun lang din na ang gobyerno, grabe nilang extension. May ginawa pa silang PWD, mayroon pa silang senior citizen, at mayroon pa silang solo parents. O yung mga naghihiwalayan sa magjowa. Grabing intindi ang gobyerno. Ngayon din, pa tayo, consumerism pa tayo, bili ng bili, dami, pa tayo, hindi tayo minimalism, dapat 20 na jacket, 100 na t-shirt, o 'di ba? Dapat marami ang bahay, gastos. Grabe yung trabaho mo para bayarin mo yung mga staff na yun, 'di ba? Then tayo, mahilig tayong gasto sa gasto, bili-bili, labas-labas doon, pasyal-pasyal, then nangungutang, hindi nagninegosyo. Yun ang nangyari na recipe for disaster yun. Parang hindi nila pinaplano, oy, asawa, honey, okay lang ba itong gawa natin yung plano? Wala silang mapa kung itong gagawin natin, okay ba to, mga plano. Wala, nag-social media lang sila doon, nag-games lang sila. Siyempre, hindi pa nagsisimba, hindi pa nag-worship, siyempre, expect for the worst. Tapos, hindi ka man nagsisimba, hindi man nanood ganitong YouTube, pero nanood sa mga drama dun sa TV, sa mga drama dun sa mga big network, mga drama dun, mga teleserye, magagaya mo yung nakikita mo at naririnig mo, magagaya mo yun. Ngayon, puro na naglalagkramo, mahal ang bilihin, galit sa anak, sa asawa, ganito, o stress ka na, di ba? So, medyo pressure ka. Ngayon, pressure ka sa paghanap sa asawa mo, pressure ka pa sa pag-maintain. Ngayon, pressure ka pa kasi stress ka kasi selos ka sa asawa mo, sino bang nilike mo, sino bang kinoment mo, sino bang ka-text mo, o yun. Stress yun, double stress yun, wala pang vitamins. Siyempre, kawawa ang bata. Ipit ang mga bata. Hindi yun dapat gagawin sa mag-asawa. Bakit ginawa yun sa mag-asawa? Kasi walang alam. Minamadali. So parang example lang, paggawa ng bahay, o sige, gawin mo kaagad yung bahay, di ba? Sira agad yan. Kasi hindi iniayos, di ba? Pag sisimento pala ng bahay, yung mga tiles, dapat may panahon yan pagmasa. Paglagay ng tiles, papatuyuin mo yung simento. Kung hindi mo yun patutuyuin kasi nagmamadali ka, o di, palpak ang trabaho, ganun din yan. There's time for everything. Kung masyado mong minamadali, dapat ayun na, agad-agad na, wala nang hintay-hintay, wala nang plano, dapat diretso na, iyon. Kahit sino pang lalaki yan, gaano karaming pera yan. Kung ganun ang mindset ng babae o lalaki, siyempre, disgrasya talagang pupuntahan. Para ka na nagdadrive ng sasakyan na walang repair, walang gasolina, walang hangin ang gulong, okay ba ang baterya, may chain oil ba, okay ba yung mga ilaw, wala basta drive lang. O kung gano'n ang buhay mo, walang plano, walang paghahanda, walang maintenance. Para ka nagdadrive na, pag-drive mo ngayon, okay lang kung buhay pa ka pagkatapos makabalik pa ka ba sa bahay mo, baka na-disgrasya na doon, na wala ng brake, o wala na, patay, bangga. Depende pa yan sa condition sa kalsada na pupuntahan mo. Kung sa bundok pa yon na walang brake, disgrasya ka talaga. Ganon din ang buhay, di ba? Halimbawa natin, kung wala kang plano sa buhay, basta gawa ka, hindi ka naglilinis, di ba? Hindi ka nagpaplano, sayang lang. Diba? Sayang lang gawain natin kung hindi tayo magpaplano. Kailangan talagang planado yan. Hindi pwede na basta-basta lang. Okay na, sige lang, bahala lang. Yun, magkaiba kasi ang idea ng tao. Yung ganitong isip ko na ganito, person A din ako na tao, common person din ako. Ganon din na sinasabi ko. Ngayon, na-realize ko, na-imagine ko kasi disappointed tayo sa mga love life na yan. Hindi tayo pasado dyan. So, binago ko yun, change ko yung buhay ko, yung sarili ko. Baguhin mo yung isip at gawin mo,
magbabago din ang buhay mo. Kung ako pasaway, droga doon, yosi pa ako, mag-alak pa ako, mag-soft drinks pa ako, magkakape. Siyempre, kung yun pang ginawa ko noon, matagal na akong patay sa sakit. Then, nandun pa darating ang sakit. The mystery one, and yung paggamot mo sa ospital, kailangan mo, malit lang yung 200 to 300,000 ng gamot mo. Saan ka hanap ng pera na ipagamot mo, na inipon mo para sa ospital? Yun. Yung tinawag na perfect disaster. Diba? Hiwalay ka pa sa asawa, nakaletse-letse pang anak mo, nagkasakit ka pa, wala ka pang pang-living sa sementeryo. Siyempre, disaster yun. Pero sinabi nilang mahirap ang buhay, mahal ang bilihin, pero may pang sigarilyo. 100 wala lang yun, 200. May pang droga pa doon, may pang chicks. Excuse me. Excuse me po. Imagine mo, kung gano'n ang buhay mo ngayon ginagawa mo, alam mo na anong ending mo. Itong sinasabi ko, para tong pelikula, is like a movie. Parang back in time, di ba? Pwede ka may pelikula back in time, 1, 2, 3. Hey Jack, we're back in 1957. Yung ganun, yung parang si Doc, yung Back to the Future. Maganda yun, na yung sa pelikula na yun. Kailangan niya bumalik sa past kasi para maayos niya yung present niya. Kasi hindi siya mag-i-exist sa present kasi yung past ng parents niya nagbago kasi. Parang gano'n din ang buhay natin. Parang pelikula to. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.